Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na ba yung sinasabi nilang laglagan mode 2025? Ito na ba yung twists ng ating taong 2025 na pati ang ating presidente abay mukhang pinagtutulungang idawit dito nga po mga minamahal sa budget insertion. So anyway, nagsalita itong si Elizalde ko. So, basahin natin, mga minamahal. Nagtataka ako kung bakit sinasabi ni PBBM na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat ng binawas at idinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humingi ng approval sa kanya si Sec Amina Pangandaman. So, nagsalita kasi itong si Elizalde ko, idinadawit niya yung pangalan ni President Bongbong Marcos and even then ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya nga minsan nagtataka ako, ano to, Gotesa the second version? Kasi mga minamahal, pansinin ninyo, lumabas lang siya through online. 'Di ba? Tapos meron pa siyang ginagayang script. 'Di ba? At bawat banat niya kay President Bongbong Marcos like totally rehearsed. Parang ano lang, recycled, nagamit na before at inulit niya lang muli. So, kung totoong whistleblower ka, abay bakit parang naging tila baga taga-deliver? Oo, bakit parang yung naging role mo is parang naging taga-deliver ka na lang ng lines sa isang teleserye? Kung totoong genuine yung sinasabi mo, bakit hindi ka makadiretso sa camera? Bakit meron kang binabasa? 'Di ba? Bakit may teleprompter ka? O, ito yung video mga minamahal. Ipakita ko muna sa inyo. Yung parang meron siyang teleprompter, meron siyang binabasa, meron siyang script. So, paano natin masasabi na legit ang kanyang sinasabi kung meron siyang script? Or baka naman kaya ka nagsalita kasi buo na yung script mo para siraan ang ating presidente. Alright, sige, panoodin natin ito mga minamahal. Part 1. Sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Wait. Okay. Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Okay. So, sinasabi niya na ilalabas niya daw lahat. Merong resibo, merong pangalan. Ngayon, kung gusto mong ilabas yan, bakit hindi ka umuwi ng bansang Pilipinas? Kasi we are seeking and we are finding for the truth. So, bakit dyan ka nagngangangawa sa Facebook? Diyan ka nagngangawa sa mainstream, sa social media. Hindi makakatulong yan para mahanap natin ang totoong katotohanan kung ikaw ay nagsasalita lamang sa harap ng kamera. Ipakita mo yung mga legal basis mo, evidence mo, documents mo, resibo, lahat ipakita mo. Hindi yung nagsasalita ka lang dyan na parang tila baga naging keyboard warriors ka na or parang naging one of the vloggers ka na rin, 'di ba? Ng mga dutae. Hindi natin alam kung merong under the table na usapan dito. Hindi natin sure kung ano yung nangyayari dito kay Elizalde ko. 'Di ba mga binamahal? Pero isa lang yung masasabi ko. I think mukhang na-impluwensya na to ng kabila or baka mas malaki yung nakuha nitong di umano pera sa kabilang kampo kung kaya't ang kanyang ginagawa ay nanlalaglag. Kahit hindi naman kasama sa tawag dito sa anomalya itong ating presidente, dinadawit. Oo, para lamang I think magpasikat, makakuha ng tawag dito, kasikatan, fame, 'di ba? Hindi natin sure kung ano nga ba talaga yung totoong layunin ni Elizalde ko, kung for the truth ba siya or baka naman para lang sa fame or I think meron din tong pinagtatakpan. Yan lang yung masasabi natin. Alright, sige, continue pa tayo. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga,
hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. So, malaki daw yung nakataya. O, totoo naman, malaki yung nakataya. Nakikita nga namin sa lavish lifestyle ng mga anak mo eh. 'Di ba? Na meron kayong sariling eroplano, tapos pumupunta yung anak mo sa ibang bansa para gumastos lang ng 1,000,000. 'Di ba? So, malaki nga yung halaga. Ang tanong, saan napunta 'yon? 'Di ba? Mga minamahal, alright. Tagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. So, nasaan yon? Simula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Wait, mga minamahal. Ikat muna natin yung magpasok ng ganyan, BICAM. Yes naman, mga minamahal. To be honest, totoo, merong approval yan ni President Bongbong Marcos. Pero kasi at the end of the day, sila po yung magtatalaga dyan. Kung saan nila gagastusin ng pera, kung saan nila dadalhin para gumanda yung mga proyekto, 'di ba? Kung saan madadala yung budget. So, kasi mga minamahal, ito meron akong sasabihin sa inyo. Wait lang. Kasi hinanap ko talaga yun yung process ng kung ano nga ba yung totoong professional budget review at kung ano nga ba yung nangyayari. Kasi ganito, tinuturo ni Elizalde na si PBBM daw ang may alam sa lahat ng cuts at sa lahat ng mga addition dito sa insertion. Pero alam ba ng mga Pilipino kung ano yung process ng Department of Budget Management? Kasi to be honest with you guys, yung proseso nun, una, syempre, request ng agency, dumadaan yan kay Pangandaman. Pangalawa, syempre, siya yung mag-assemble ng National Expenditure Program. And pangatlo, syempre siya din yung mag-approve ng budget ceiling and technical requirements. Bago po yan makarating sa ating presidente, reviewed na po yung buong DBM. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi si President Bongbong Marcos ang gumawa ng insertion. Ang role niya ay mag-approve lamang po ng final budget na dumaan sa lahat ng proseso. So, kung meron man pong anomaly, syempre dapat mayroong COA report. Dapat yan yung pinakaunang ebidensya na ilabas mo. COA report, may audit ng flag, may legal basis, may witness, may paper trail. Pero sa nakikita natin dito kay Elizalde zero. Wala po lahat ng yun. Kasi puro lang siya Facebook, kuda, habang meron siyang script na binabasa. Kaya simple lang yung katanungan natin dito, mga minamahal. Sa laki ng budget process, bakit biglang si PBBM agad ang naging mastermind? Kung wala namang may papakitang dokumento, bakit si President Bongbong Marcos ang idinidiin ninyo sa halatang kodigo, sa script ninyo, at pamamlastik ninyo sa mamamayang Pilipino? So, di ba, nakakatawang isipin na gumagawa na naman sila ng malaking intriga. So, habang nagsasalita siya, makikita nyo, mga minamahal, sa kanyang mata, na pababa, taas, kaliwat, kanan, merong binabasa at merong sinusundang script. Yan ba yung totoong whistleblower? Mga minamahal, na kung totoong meron kang alam, dapat memoryado mo. 'Di ba? Hindi yung meron kang pinapakitang or binabasang script, 'di ba? Na parang ba't mo kailangan basahin kung totoo yung sinasabi mo? 'Di ba, mga minamahal? So ngayon, ang tanong, sino ba yung nagsulat ng script mo? Sino ba yung nag-briefing sa'yo? Bukod pa dyan, mga minamahal, sino yung nagpaalis sa'yo ng bansa?
Oh, sino yung nagpapakalat ng narrative? Yan yung mga iilang mga katanungan natin na mukhang malabong masagot ni Elizalde ko. Kasi kung hindi to orchestrated, bakit nagmumukhang spokesperson ng isang political red flag agenda itong si Elizalde ko? 'Di ba, mga minamahal? Alright, sige, continue tayo. Okay, nasaan na yung video? Alright, nawala. At sinabi pa ni Sagmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi, ito, nadadamay na naman si Speaker Martin Romualdez. Ngayon, anyway, sige. Pag-usapan natin to, mga minamahal. Yung inilabas ni Elizalde ko na nandadamay ng mga pangalan dito sa magpinsan, actually, nakakatawa. 'Di ba? Okay, tinawagan daw siya ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, asaan yung resibo muna? Tinawagan nga ni Speaker Martin Romualdez ikaw. Pangalawa, nasan din ang resibo mo na sinabi ni Speaker Martin Romualdez na utos din ni PBBM na huwag ka nang pabalikin ng bansang Pilipinas? Kasi ang daming tawag dito, ang daming question talaga na tawag dito, ang dami kong naiisip na question dito kay Elizalde ko na bakit ka nagtuturo ng bigla. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi ka na lang umuwi? 'Di ba? Kaya nga yung middle finger ko, salute sa'yo, ang tindi mo. 'Di ba? I think yung script na sinulat na to, parang halatadong ginawa ni Marcoleta or baka naman para makaiwas ka sa kaso mo. Kaya nagtuturo ka. Ngayon, ano pa lang to? Episode 1 pa lang to. Hinahanap ko na agad yung episode 2. Nasaan kayo yung episode 2? Ano to? By series? Ha? Ano to? Yung Pidea Leaks? By series din ba? 'Di ba? Tapos nakakatawang isipin na ni-name drop niya, ginagamit ng buong administrasyon ng resources ng buong bansa. Tingnan nyo nga itong si Sara Duterte. Yung 125 million confidential funds, hindi maibalik. Yung hinihingi niyang budget, sobrang laki. Bakit tapos si PBBM lang sinisisi nitong na to? 'Di ba, mga minamahal? Ano to? Itong script mo, edited din ba to? Ha? Nagtatanong lang tayo, mga minamahal. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, bakit kailangan mong magbasa? 'Di ba? Ano to? Resulta ng anxiety mo? 'Di ba? Kaya ka nagtuturo? Kasi yung pagmumukha niya, mga minamahal, halatang mukhang tumanda na, halatang stress Yan yung napapala ng ng nagnanakaw sa kaban ng bayan. So kinakarma ka na, 'di ba? Kinakarma ka na, tingnan ninyo. Pero anyway, bumenta yung script mo ngayon No offense, bumenta yung script mo ngayon. Pero sa ngayon lang 'yan. Kasi hahanapin namin ang totoong katotohanan. Napakawalang hiyang taong 'to, 'di ba? Grabe. May resibo daw pero wala namang pinakita ko. Hindi pa naman kakanta ka na nga lang, tapos sintonado pa. Alam niyo yun, mga minamahal, yung kakasaka na lang ng baril, pero wala kang natamaan. 'Di ba? Nakakatawang isipin. Ilalabas niyo yung resibo, pero wala naman tayo nakitang resibo. Ay, nako, mga minamahal. Anyway, sige, pagbigyan. Ano nga ba yung integrity ng taong to? Wala naman. So, kung totoo yung sinasabi mo, isa lang yung sinasabi natin, umuwi ka ng bansang Pilipinas. That was a very simple na diskusyonan para totoo na sabihin namin na totoo nga sinasabi mo. Yes, alright. Pahingin lang ako, mga minamahal, ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.